At bago tayo magtapos, 60 billion excess funds ng PhilHealth na gamit sa health at social service programs ng pamahalaan. Binigyan diin ngayon ng Department of Health na karamihan sa 60 billion pesos excess fund ng PhilHealth ay napakinabangan ng taong bayan, salungat sa sinasabi ng iilan. Nagamit ang pondo sa health at social services ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Health Emergency Allowance o HEA. Ayon sa report ng DOH noong Martes, umabot halos sa 6 million na healthcare workers ang nakinabang sa nasabing programa ng PhilHealth. Alright, so naalala ko na naman yung sinabi ni Rowena Guanzon na kailangan ng kapal na muka, ng tigas ng muka para ang isang abogado ay magsinungaling araw-araw kahit ito ay hindi parte ng kanyang mandato. So itong kumari ko, malaki ang kinikita nito buwan-buwan bilang yusek at bilang taga pagsinungaling ng palasyo. Okay, ito yung spokesperson ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tangina mo kasi, di ba? Sa oral argument, how many months ago, hindi naman nabanggit yan. So, nagsisinungaling na naman ng Korte Suprema. Nung nag-oral argument, kasama si Ralph Recto, isa pang magnanakaw na yan. Ang pinag-usapan doon, ang PhilHealth funds na pinakuha ni Ngagava, ipinadala sa National Treasury, na inilagay naman sa program funds, ay ginamit sa pagpapagawa daw ng infra. Nasabi nga ng Korte Suprema, anong infra ang sinasabi mo? Eh yung infra na chinichika mo recto, pinondohan na ng Korea. Kaya anong sagot ni Ralph Recto? Ibabalik na lang daw. Yung 60 billion na kinuha, isasama ito sa 2026 budget. Na nung kamakailan lang, alam mo naman si Bangag, dahil nga hindi marunong mamuno, walang alam, inutil, binola na naman tayo. Ang sabi niya, ibabalik ko na po ang 60 billion sa PhilHealth dahil merong savings mula sa DPWH. Pagkatapos ito na naman ng Korte Suprema, inulit na naman. Ang sabi, kung ina nyo, ibalik nyo na yung pera ng PhilHealth. Kasi kailangan yan para sa pangkalusugan ng mga tao. Tapos ikaw na ulol kang abogadang katwiran mo naman, pangsyong nga. Ang ichichika mo noong Martes, nag-report ang DOH na nagamit ang 60 billion para sa HEA, kinemerot, bla bla bla. Tarantada. Tigilan mo nga yung pambobola mo. Tigilan mo na yung pambubudol mo. Hindi na effective. Lalo ka lang kinamumuhian ng taong bayan. Ang pera na kinuha sa PhilHealth na 89.9 billion, na agapan lang ang 29.9 billion, kaya 60 billion lang ang nanakaw nyo, ay inilagay sa unprogram funds. Pagkatapos, kinuha sa unprogram funds, dinala sa flood control ghost project. And by the way, may I just remind you again, people, ang unprogram funds, ang mga pera na nakalagay sa unprogram funds ay hindi lalabas o hindi ibibigay kung hindi pipirmahan ni Bangag. This is all about Bangag's signature. Kaya yung sinasabi mong putang inarkos, walang kinalaman dito. Tarantada. Siya ang pumipirma. Kada lalabas ang pera mula sa unprogram funds para ilagay diyan sa flood control na hindi naman nakita, pirmado ni Bangag yan. Sino pipirma niyan para lumabas ang pera? Ikaw? Ha? Si Vice President? Sino? Tanging si Marcos Jr. lang ang merong karapatang pumirma diyan sa unprogram funds para mailabas ang pera diyan. Tandaan nyo, halos lahat ng ghost project, ang mga pera niyan galing sa unprogram funds na, again, uulitin ko, hindi lalabas ang pera sa unprogram funds without Bangag's signature. Tapos ngayon, babulahin mo na naman ang tao. Bago po tayo matapos, gusto ko pong ibalita sa inyo na ang 60 billion mula sa PhilHealth funds ay ginamit sa HEA, kinemerot. Nag-report po ang Department of Health ng Tuesday po. Tuesday po. Inaman Tuesday lang. Noong 2024 pa kinuha yan. Ang tagal ng pinababalik ng Korte Suprema yan. Sinabihan na nga kayo eh. Sinabihan na nga, Mr. President, ibalik mo. Ina mo yung ninakaw mo. And this time, ang spokesperson mismo ng Korte Suprema ang nagsabi, ibalik nyo. Dahil illegal ang ginawa nyong pagkuha ng pera sa PhilHealth. Dahil ang pera sa PhilHealth ay hindi pwedeng ilagay sa kung saan man. Ito ay para sa pangkalusugan lamang. Kaya Mare, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo na lalo ka lang kinamumuhian ng mga Pilipino.
Tang ina mo ka. Huwag sanang dumating doon sa punto na sa sobrang galit ng tao sa'yo, pag nakita ka sa kalsada, buhusan ka ng ihi sa muka. Nakabwisit eh. Putang ina to, ginagawa mo talagang bobo mga Pilipino. Again, uulitin ko, huwag mong insultuhin ang intelligence ng mga Pinoy. Tarantado ka, kung meron mang bobo dito, ikaw yun. Dahil malabdaw ang utak mo eh. Kaya nga kakasundo mo si Trillanes, diba? Dahil ang sabi ni Trililing, ang kanyang mga audience, ang kanyang mga followers, ang mga naniniwala sa kanya, ay malalabdaw ang utak. Parang ikaw. Kaya nga close kayo eh. Dahil malabdaw din ang utak mo. Huwag mo nga kaming ipali sa'yo. Ikaw lang at si Trililing at yung mga followers nyo ang malalabdaw ng utak. Huwag nyo kaming isama. Sinabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yung perang yan. Okay? Na sinabi naman ni Recto na yan ay inilagay sa infra. Tapos ngayon, ikaw ang report mo, ginamit sa HEA, sa Health Emirate, bla bla bla. Tartada, huwag mo kaming lukuhin. Huwag kami, Mare, huwag kami. Kung yung asawa mo, napapasunod mo, dahil wala daw trabaho yan. Kaya sunod-sunuran sa'yo, tangina mo, ibahin mo kami. Kung ako lang ang naging asawa mo, kakalad ka rin kita araw-araw. Hihilahin kita hindi sa buhok, kundi sa paa mo mismo para umuwi ka na dahil tigilan mo na yung panluloko sa mga Pilipino. Gaga. Kakagigil na putang ina mo. Ina mo,